Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Obispo Maximo. Very worshipful Joel Porlares. Alas 8:08. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. abay nangako mga teachers na ibabalik ang 12 billion pesos na budget sa DepEd na tinapyas ng Bicameral Conference Committee. Aba, dapat lang Mr. President, ayan, wag mo ipangako, gawin mo muna. Abay, yan ang kailangan natin pondo sa Department of Education, Mr. President. Ito ay para sa ating mga mag-aaral, mga estudyante. Yan ang mga pag-asa ng bayan. Dapat todo ang ayuda natin sa kanila. At itaga mo sa bato, Mr. President, ang pondo ng Department of Education. Abay, the people's money will be in good hands. Ayan, in fairness dito kay DepEd Secretary Sani Angara. Ayan, wala tayong masasabi mahabigan, walang masamang tinapay, Abay, ang credibility ng Secretary Sani Angara, Mr. President, hindi mo matatawaran yan. Kaya, wag nang magpatumpik-tumpik pa, Mr. President, Ibalik ang tinapyas na 12 billion pesos na budget para sa Department of Education. And so this is Christmas, for we can fall strong, the rich and the poor. Ang bilis-bilis ng panahon, makuyang mga ating mga ninong, mga ninang, mga employers. 8 days na lamang at Pasko na. Kaya lang Justice Sam Martires na ombudsman. Mukhang malungkot ang Pasko at New Year ang isang cabinet secretary. Alam mo kung bakit Justice Sam, Ayan. Yung iniregalong brand new Toyota Land Cruiser na bulletproof pa. Wow! Bakit marami bang kaaway itong secretary at bulletproof pa yung ni-request na regalong Land Cruiser sa kanya? Kulay black. Abay, alam nyo kung bakit na magiging malungkot si secretary, Abay, yung yung pong nagregalo dito sa ng Land Cruiser kay Cabinet Secretary Apo Lucas Bersamin. Alam mo na ba ito, Baka hindi pa, Ikaw, Attorney Adrian, babyface, sabi nung nagregalo, pambira naman itong si Secretary, Ayan. Nung nire-request yung brand new Toyota Land Cruiser na pina-bulletproof pa, Panay ang tawag, ngayong naibigay na yung request ni Secretary, abay, could not be found na siya, Hindi na makausap nitong nagregalo sa kanya. Daming
Bayan. Patay kang bata ka, ha? Ayan, marami pa tayong detalye yan. Babalikan natin yan, ha? Magandang umaga, Mr. President. Abay, kailan natin matikman, Mr. President, ang puto bongbong dyan sa Malacanang? Abay, binuksan po ang Malacanang para sa simbang gabi. O nga pala, mga kuya, mga ate, ha? Ayan, ikalawang araw ng simbang gabi, ha? Abay, nakapag-simba na po ba kayo? Ha? Ha? Ano ba itong report ni Leta Narciso mula sa Malacanang? Ang Pangulong Marcos, abay, mas magiging accessible na raw sa media sa susunod na taon. Abay, dapat lang kasi, Mr. President, ha? Abay, kayo lamang po yata na hindi pa nagsasagawa ng ano, ha? Dapat may regular press briefing sa Malacanang. Ayan, para malaman po ng taong bayan kung ano po ang ginagawa po ninyo at natutugunan kaagad, Mr. President, ha? Yung mga issue na dapat ninyong malaman at dapat ninyong madesisyonan, Mr. President. Alam mo naman kami sa media, kami po ang tulay, kami ang bridge, ha? Para may ugnayan po ang taong bayan sa Malacanang at sa mga opisyal ng gobyerno. Mahirap yung ano ang dami-daming issue. Ayan, pagkatapos hindi mo alam kung sino sasagot, ha? Hindi mo alam kung ano ang desisyon ng ama ng bayan. Kaya dapat tama lang yan, Mr. President, ha? Naalala ko ang sino ba masipag ng magpa-interview sa media, no? Para nalaman yung mga policies ng gobyerno. Ang dating Pangulong Fidel Valdez Ramos, abay, every month yata, twice a month pa yata, parang Fred Lobo, ay wala na pala si Fred Lobo, ha? Si Fred Lobo ang presidente ng Malacanang Press Corps noon. Sino bang presidente ng Malacanang Press ngayon, Miss Solet? At ang dating Pangulong Digong, abay, siya po ay accessible din sa media. Kaya lang problema kay dating Pangulong Digong, kung mag-press con, madaling araw. Wag naman ganun. Ayan. Dapat office hours. Ayan. Kailangan malalaman ang mga project ginagawa ng gobyerno, ano ang serbisyo sa bayan. At yung mga problema, abay, dapat natutugunan agad, Mr. President. Daming bayan. Samantala, ayan, naku, dami nangyayaring issue ngayon sa eleksyon, ha? Abay, good morning, Chairman Boy George Garcia ng COMELEC. Abay, anong balita natin kanina, ha? Itong si Senator Nancy Bina na tatakbong mayor ng Makati, ha? Abay, hindi na uso ang flying voters ngayon, flying registrants. Ayan, abay, yung issue sa Marikina, ha? Itong si Marcy Chodora at Senator Coco Pimentel, ha? Abay, paano na ang gagawin ni Mayor Marcy ngayon? Sa bagay, pwede pa yatang nag-file pa yata ng motion for reconsideration. Pero etong malupit sa Bulacan. Ayan, final and executory na ba ito? Kasi en banc na ito, ha? Yung isang nuisance candidate na taga Dumaguete na tumatakbo sa Bulacan. Alam po nyo, siguro parating ganito po ang issue, mahabigan pagka-election. Maraming ganito. Yung bang residency, ayan, yung 1-year residency, ayan, dyan na issue si Marcy Chodoro, lumipat ng distrito. Ayan, Bartap na chair yung nakalaban, ayan, Coco Pimentel. So, yun po mga habigan dito naman sa Bulacan, abay, yung isang taga Dumaguete, ha? Abay, 6 months pa lamang sa isang distrito dyan. Abay, tumakbo ng congressman. Finalan siya ng disqualification sa COMELEC. Ayan, naglabas ang COMELEC ng desisyon, en banc, at dineclare itong pangalan nito, Jad Racal, ayan, na nuisance candidate. Ayan, kasi pati pala motion for reconsideration ni Racal ibinasura ng COMELEC. O nga naman, siguro dapat ang gawin natin sa mga
baka pwede mag-file ng bill, ha? Dapat kasi ang isang kandidato sa isang lugar, dapat botante muna. Ayan. At least kung botante na, alam na talagang taga-ron siya. Ayan. Kailan ka naman nakita ng kakandidato, hindi botante sa isang lugar. Madi-disqualify ka nga, Mr. Jadracal. Damdamin Bayan. Alamin natin ang report mula sa Malacanang, ang Pangulong Bongbong Marcos. Natikman mo na balit yung puto bongbong sa Malacanang, ha? Abay, libre ba yung puto bongbong sa Malacanang pagkasimbang gabi? Mas magiging accessible na raw sa media para nalalaman ang mga proyekto, ginagawa at dapat matugunan ang mga problema ng bayan. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagiging bukas sa media ang pinakamainam na paraan para labanan ang fake news. Kaya naman ang pangako ng Pangulo, mas magiging accessible siya sa media sa susunod na taon. Sa Malacanang Media Fellowship, inamin ni Pangulong Marcos na minsan ay nagiging structured o systematiko ang paglalabas nila ng mga balita at mga opinyon sa mga issue para matiyak na hindi sila magkakamali. Pero sisikapin daw nilang maging less structured para nasasagot at naipaliliwanag ang mahalagang sabi ni PBBM, maaari kasing may mga bagay silang nakakaligtaan o hindi napag-isipan. Kaya ipauubayan na daw niya sa karunungan at karanasan ng mga mamamahayag ang pagtukoy sa kung ano ang mahalagang usapin at ano ang hindi. Muling binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng TV, radyo, print at online sectors sa pagbabalita ng katotohanan, paggabayan ang publiko laban sa fake news at disinformation. Narito si Pangulong Marcos. I have sufficient confidence in your judgment in that case. So I think from now on, I really would like to maybe, let's start in the new year. We'll try to make things less structured and I'll make myself more accessible to you. Because there's so many that Si Pangulong Bongbong Marcos. Lakay? Let, so ano ang magiging sistema dyan? Every month ba? Every 2 weeks? Ilan? Ang katulad dating Pangulong Fidel Valdez Ramos noon, regular ang ano niya, di ba? Colonel Alex Sembrano, regular ang press con noon. Ha? At least nalalaman natin yung mga programa ng gobyerno at yung mga problema na project ng gobyerno at yung problema natutugunan kaagad. Oo, Lakay. Inihirit naman natin yan sa Malacanang, Lakay. Kaya lang hindi naging consistent kasi well, marami ring schedule yung presidente pero ang hinihiling sana ng Malacanang media magkaroon ng regular press briefing si presidente. Ayan. At saka siguro spokesman. Ayan. Si Secretary Chavez. Naalala ko si Secretary Bubi Tiglao nung parang ni GMA. Si Secretary Toting Bunye. Ayan. Mga ganon. Para at least may alam kung ano ang sagot at alam ang ginagawa ng gobyerno ng Malacanang. Oo, Lakay. At saka ayun, kapag may mahalagang issue na kailangang masagot, kasi ang binabantayan lagi namin, Lakay, lagi namang may schedule sa presidente, yung magkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng ambush interview, kaya lang hindi kasi palagian. So, minsan tumatagal yung issue na hindi nasasagot, kaya yun yung hiling sana. At saka nangako naman siya na by next year, mas magiging accessible na. At saka pagka-ambush interview, sandali lang At least yung press con, talagang ang media nakapagtatanong na maayos. Mahaba-haba ang talakayan. Tanungan. Tama, Lakay. Okay, marami. So, kailan sisimulan? Next year. Abangan natin yan. Next year, Lakay. Oo. Ayan. At bagitin ko yung schedule niya ngayong araw, Lakay. Mamayang hapon ay dadalo si PBBM sa bubuksang Bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center sa Makati. At pagkatapos nito ay makikibahagi rin siya sa pamaskong handog para sa pamilyang OFW ng Department of Migrant Workers na gaganapin sa Kalayaan Ground sa Malacanang. Naku, Lakay, may paraffle dito na 5 house and lot. Wow. Para sa 5 OFW beneficiaries. Pero ito naman ay, kung hindi ako nagkakamali, taunang ginagawa, pero ito ay bahagi ng
month-long celebration ng 3rd anniversary ng DMW. Ayan, okay. Maraming salamat. Teka muna, maraming nagtatanong, ang publiko ba, paano daw pag umattend na simbang gabi sa Malacanang para makatikip ng puto bongbong? Lakay, yung simbang gabi ay regular na alas 4 ng madaling araw sa Malacanang. Open At yung yan. sa gabi naman, Lakay, kasi mayroong ngayong selebrasyon temang Tara sa Palasyo. So bukas yung Malacanang, Lakay. Sa Okay. umaga may Misa de Gallo sa madaling araw at sa gabi ay bukas siya. May Christmas display, may mga libreng carnival rides, yon. Si Aling Celia Veloso ng Nueva Ecija, yung nanay ni Mary Jane, gusto yata magsimbang gabi sa Malacanang. Okay, maraming Naman, salamat. Lakay, ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa'yo, Lakay. Damdamin. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. At nasa ating linya si Aling Celia Veloso, ang nanay po ni Mary Jane Veloso. Alamin nga natin kung bukas na nga ba darating si Mary Jane mula sa Indonesia. Aling Celia Veloso, magandang umaga po, Nanay Celia. Magandang umaga din po. Oy, congratulations sa Nanay Celia. Siguro grabe ang kasiyahan ngayon, kaligayahan ng pamilya Veloso dahil uwi na ng Pilipinas si Mary Jane. Opo, hindi na nga po makatulog eh. Naghihintay na po kami buong pamilya. Ayan, di na kayo makatulog. Sabik na kayo. Ano po? Ano po ang sabi? Anong oras na po darating ang si Mary Jane bukas, Aling Celia? Ang alam ko po, 12:30 po ay 12:03 po ata ng madaling araw. Sasakay na po ng eroplano, papunta na po dito sa Pilipinas. Ayan. Ano po ang sasakyan niya, Aling Celia? Yun po, hindi ko alam kung ano po yung sasakyan niya. Hindi pa ho namin dahil hindi pa ho nagsasabi ang DFA. Opo. Pero ayan, kaya pala hindi na kayo tumuloy kasi 'di ba dapat pupunta kayo ng Indonesia, kaya lang mabilis ang pangyayari. Ayan, babalik na pala bukas si Mary Jane. Opo. Ayan, so nasa Manila na po ba kayo, Aling Celia, o nasa Nueva Ecija pa? Andito na po sa Maynila. Ayan, so dito na kayo nag-aabang. Saan po kayo tumutuloy, Aling Celia? Sa international na migrante po. International migrante. Ayan, mabuti naman. At sino po ang kasama ninyo sa salubong kay Mary Jane? Kami pong buong pamilya, yung mga kapatid ni Mary Jane, yung dalawang anak niya, saka kami po ni tatay. Ilang nga pala anak ni Celia, ni Mary Jane na Aling Celia? Dalawang lalaki po. Dalawang lalaki. Malalaki na po ba? Ay, opo, yung panganay 22, yung pong bunso 16. Wow, tuwan-tuwa din po sila, Aling Celia. Opo. Oo. Ay, masaya-masaya po talaga sila. So, pagbalik po ni Mary Jane, saan po siya tutuloy, Aling Celia? Ano pa ang sabi ng gobyerno, ang DFA? Wala pa naman po sinasabi ang DFA sa amin kung saan nila itutuloy. Basta mahalaga po sa akin, andito na po sa Pilipinas yung aking anak. Nung una, Aling Celia, medyo nababahala kayo na kasi may mga nagbabanta daw po sa inyong buhay. Yung bang pangambang yun nawala na, Aling Celia? Nawala na po, bahala na po ang Diyos. Basta mahalaga, nakauwi na po yung aking anak. Kasi noon, sabi nyo, mas gusto nyo manatili sa Indonesia si Mary Jane dahil nga may mga nagbabanta sa inyo, pero at least naayos na pala yung problema ngayon. Opo. Opo. Ayan. Nawala na po yung takot ko. Bahala na po. So, ano ang una nyo gagawin pagdating po ni Mary Jane? Akapin ko po na mahigpit at paghahalikan ko. Wow. Tapos ginaya ko po yung paborito niyang ulam na adobong baboy. Naku, Yun po sarap. idadala ko sa kanya. Wow. Nakapagluto na ba kayo? Nakapamalengke na kayo? Opo. Alaga? Nagagas na po lahat. Opo, nagagas na po lahat. Nakaref na lang, ipapainit na lang. Opo, papainit na lang po mamayang gabi bago kami pumunta ng airport. Wow. So mamayang madaling araw pala ang dating niya. Ayan, sa Cebu Pacific daw po yata ang sasakyan na Aling Celia. Baka po. Ayan. Siguro po, di po namin alamin. So alas 12 ng hating gabi mamaya. Ayan. Opo.
Okay, Aling Celia, maraming salamat po at least dininig ng Panginoon ang inyong panalangin na mapalaya si Mary Jane at makabalik sa Pilipinas. Oo. Opo, kaya nagpapasalamat po ako. At saka isa pa po, ang panawagan ko po sa ating presidente, sana pagdating ni Mary Jane, bigyan na po niya clemency para kasama na po namin sa pag-uwi. Magharap po namin sa Pasko. Actually, ang Pangulong Marcos nung nakausap yung presidente ng Indonesia ay isa daw po ito sa mga hiniling na bigyan ng clemency, palayain po si Mary Jane na Aling Celia. Opo. May mga gusto ba kayong pasalamatan dito sa paglaya at pagbabalik ni Mary Jane sa Pilipinas? Opo, marami po akong gustong pasalamatan. Unang-una po sa lahat, sa migrante, Philippines, ayan po, yung migrante International. Saka po yung NUPL, yung mga attorney namin, at lahat po ng taong simbahan, ang mga media, at ang lahat-lahat po ng sumuporta sa aking anak. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Ayan, Aling Celia, ayan, maganda umaga po at congratulations at sigurado magiging masaya ang inyong Pasko at bagong taon ngayon. Opo. Okay, thank you Aling Celia, mabuhay po kayo, ingat. Salamat din po. Ayan. To be kind to one and all. Aling Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane. Time of So, bukas na nga madaling araw, naka-ready na pala yung more. pork adobo, adobong baboy. Why don't you give love? Ayan, malaman natin siguro pagka andi dito na Even the man who had pwede nating i-request agad sa presidente na bigyan ng clemency, ha? Ang Mary Jane dahil alam naman po natin, alam naman ng lahat, ha? Na siya po ay biktima lamang ng mga drug traffickers. Inosente po ang Mary Jane Veloso. Kaya nga pinalaya dun sa sa Indonesia ha. Kung doon pinalaya di mas lalo pa dito sa Pilipinas, Mr. President, ha. Gawin nyo ng pamasko, ayan, at New Year sa pamilya Veloso kay Mary Jane. Na pagdating ng Pasko ay New Year ay malaya na siyang tuluyan. Kaya lang may sinasunod yata nga protocol na parang yata ididiretso yata muna sa correctional for women dyan sa Mandaluyong City. Sabagay, proseso lang yan. Siguro doon lang muna, ayan, and then eventually ay lalaya na. Babalikan po natin ang mga issues. Standby. Siya naka-standby. Edniel Parosa, ha? Abay, ano bang report ni Edniel kaugnay sa West Philippine Sea? Standby. Raymond Adpaas, ano ang latest sa Senado? At Manang Milky, ha? Ano ang latest sa Kamara de Representantes? Ano kaya ang mangyayari nga pala mabigan dun sa mga mukhang ano ba ang proseso dyan, Apo Lucas Bersamin, yung mga ilalay na veto ng presidente, ha? Dito sa proposed budget for 2025. Standby sa ating mga reports. Uy, good morning sa mga taga Padre Faura, ha? Sa mga justices na makuha natin dyan sa Court of Appeals at dyan sa Supreme Court. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Alas 8:32. Ang balitang ito ay hatid sa Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry
Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Lakay, Yes? 8 araw na lang. Ha? Merry Christmas na talaga. Next week, Pasko na pala. Pero bakit gano'n? Oo, parang nga. Akala ko matagal pa eh. Next week Oo na nga, pala. Lakay, next Ha? week na yan. Ang Pasko po ay araw ng Miyerkules. Kaya ka pala blooming ngayon. Sabi ni Kuya General Alexander Go at Mandimbahakan. Tsaka tinan mo naman, Lakay, yung uso ko pulang-pula. Oo nga, ano ha? Ayan. Kasi parang gusto ko ng red, something red. Ganun ba yan? Pag, di ba ang kulay ng Pasko ay pula? Yes, para masaya. Ayan. Di ba, Justice Sam? Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit, Anong sabi ng bubit mo sa San Juan, Senator Jinggoy, ha? Ayan, talaga na mga, na-miss nyo ba? Ayan, ano naman, ayokong mag-espesyal na balita na hindi maganda. Kailangan rin maganda. Baka naman Katulad something nitong, really interesting. Ayan, oo nga. Ito, isang ka naman nakita ng balitang ang regalong Land Cruiser sa isang cabinet secretary. Nung lalaki bigla yung mata ko. Babawiin nung nagregalo, ha? Bakit naman? Abay, bakit? Hindi na rin makausap si secretary. Tinataguan na siya. Di ba lang ay pag sinabi mong gift, Aha. bigay. Meron bang ganon? Siyempre, kung regalo sa official, Sister L, Something in attached return, yan. no? Oo. Actually, Lakay, dapat hindi nila tinatawag na regalo yun. Ganon ba? Investment ang term yun. Okay yan, ha? Investment. Palagay ko maling investment yung nagregalo. Pero sandali lamang, bago yung investment na yan, baka mapanis yung yung regalo ni Ninong ng Bayan, Sharon Alfaro, at nasa Bagong Bayan. Nandyan sa Maitsagig City. Teka, Taguig ba ang Bagong Bayan? Akala ko sa Rizal Park yung Bagong Bayan Field. Hindi, Lakay. Meron din doong lugar. Ganun ba? Akala ko sa Manila. Barangay Bagong Bayan ito, Lakay. Narito na ang Santa Claus ng Bayan na sa Barangay Bagong Bayan, Taguig City. Naku, kina Mayor Lani Cayetano, ha? Uy, sina Konsehal Raul Aquino, ha? Nabuwabati na happy birthday kay Mr. Cecilin Toyota Alabang. Uy, ang birthday ni Boss Cesar Lee ay sa Thursday na, Lakay. Advance happy birthday. Aba, kasabay pala si Idol Senator Manny Pacquiao, ha? Binabati ni Noble Rene Casibang, ha? At siyempre binabati ng mga kuyang sa defunct mamayang Pilipino Masonic Lads. Colonel Jun Arias, Grandmaster Oy Piching. Narito muna ang Nino ng Bayan sa ating Pasko Panalo. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. Eto na Ninong ng Bayan, nasa Barangay Bagong Bayan na Taguig City. Diyan ba sa Barangay Bagong Bayan, pagka December 30, may binabaril din ba dyan? Lakay, grabe ka. Ay, sorry. Naku, baka magalit sa akin si Kuyang Dr. JR. Ayan. Ikaw naman, Lakay. Mga brethren, ayan, sabi ni Grandmaster, wag Grandmaster Ariel Kayanan, ha? Sa December 30, lahat ng mga mason pagka December 30, commemorate. Ayan. Ayaw nga pala, nagpupunta kayo doon. Yes, Rizal Day dyan sa Luneta. Ayan. Alamin natin ang Nino ng Bayan, Sharon Alfaro. Sino ang bibigyan mo dyan ng regalo sa Taguig City? Ninong Sherwin. Ano yan? Kaya dito sa Bagong Bayan sa Taguig City matatagpuan ng isa sa mga natitira na lamang na natural na anyong tubig na kung tawagin balon.
Balon. Bukal. Yan, bukal ng tubig. May bukal Sila pa dyan? nakakaigib ng tubig dito. Ay, ang galing oh. May ganyan kami sa probinsya Lakay Oo nga, eh. kami rin igiban naman ng tubig sa probinsya. Ganyan, balon eh. Oo. At ano lang, Lakay, napakalinis ng tubig. Kung titignan mo, malinaw na malinaw. At yung bukal, napakalalim din. May ilalim na abot ng ang lampas tao. Itong bukal na ito na natiling na-preserba ng mga residente dito sa barangay Bagong Bayan, Lakay. Yung mga bata ngayon hindi na nakakaalam at hindi na nakakita ng ganitong klase ng natural na anyo ng tubig, yung bukal kung saan kusang lumalabas yung tubig dito sa bahagi ng butas na ito para nga mag-fielding source ng tubig sa mga residente. Si Mami, matagal na kayo naglalabas dito. Opo. Palagi kayo ditong, kami kasi lumaki. Basta pala kayo, sa bukay ng bukal dito. Opo. Kanabangan nyo na maigit. Opo. Tsaka ano nga po, pagka po may bagyo at walang kuryente, dito po sila takbuhan. Mga taga Fort Bonifacio, taga Alabang po. Siguro may ma-interview po kayo yung nakaranas pumila po dito. At talaga, grabe Kailan hinukay yan na Sherwin, nanay? Panahon pa ba ni Rizal hinukay yan? Ano po, siguro, noon 1981 po kasi nasira siya. 1981 po, na siya. Nasira, tapos inayos. Ayun, hanggang ngayon po, okay na. Kasi yung mga balon na sa probinsya, Sherwin, yung gawa sa tisa yung parang yung parang pinaka-pader niya, ayan yung parang ito Lakay naman yung pinaka-pader niya sa ilalim, parang mga adobe. Adobe. Malaki. Malalaking adobe. Tapos yung pinakabukanan nga lang dahil napaligiran na to ng bahay sa magkabilang side. So ang kabilang side niya yung pader. Ayan, Sherwin, parang harang. Ayan, dapat lang. Oo. Tao. At saka siguro at meron silang panungkit. Yan para sungkitin yung tubig doon sa loob. Mababa yung tubig sa probinsya, tali yung tapos may timba sa ilalim, sa dulo. Ayan. Umaapaw din po siya dito. Pagka malakas ang ulan. Iniinom ba yung tubig niya, nanay? Pwede inumin? Hindi po, hindi. Hindi. Maalat na. Akala ko pwede inumin eh. Ano po to, bukad. Pag po ang panahon ay malamig, mainit po siya. Pero po pagka yung ang panahon ay mainit, malamig naman siya. Ayan. May buhay po kasi ito Yung bukal Lakay na hindi siya, kapag kailangan na pag panahon ay mainit, natural na malamig yung tubig. Ayan. Kapag init naman, natural na malamig. Talagang dahil may balon si nanay, bigyan mo kaagad ng regalo si nanay. Babaya, pero ito talaga yung listener. Hindi ba siya? Sa area. Akala ko si nanay eh. Akala ko. Kasi Lakay, nakakatuwa lang na dito sa komunidad ng barangay Bagong Bayan. May ganun pang natira na mga natural resources. Pero ito talaga nakikinig sa'yo. Lakay, si nanay, pangalan niyo po? Rosana Latagan. Si nanay Rosana. Rosana Roses? Yung kanyang radyo sa loob. Rosana Roses? Ay, Latagan po. Latagan. Rosana? Latagan. Kapag gusto mo maglatag. Latagan mo si ate ng regalo mamaya. Latagan natin ito, Lakay. Dahil sino paborito mong announcer pag umaga? Leo Macalma. Aba, I love you, Nanay Rosana. Love you, muwa. May pakita dahil walang signal sa loob ng bahay nila. Ang ating Zoom. Eto, meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Ayan. Maraming salamat. Parang medyo malungkot si Nanay Sherwin. Malungkot yata si nanay. Ba't ba ka malungkot, nanay? Ay, para ng vitamin E. Ayan, para sigla si nanay. Pampasigla yung vitamin E na yan. Dalating na po. Salamat din po. Nanay Rosana, huwag ka magpapalasing. 3 kutsarita naman po para sa inyo para mabuhay-buhay ang dugo po ninyo. Ha? Ayan. Sige po. At syempre, Lakay, para hindi tamaan agad, kailangan may handa. May pulutan. Ayan. Dami. Dami. Merry Christmas po sa inyo. Salamat po. Ayan, wala pa anuman. Bigyan mo si Payo para hindi masira ang kutis ni nanay.
Natawa si nanay eh. Ayan, bigyan mo ng glutathione. Ayan. Ito, para kontra-init, ha? Ayan. Kontra-init nanay. Kahit nasa loob kayo ng bahay, pwede kayo mag-Deezer H umbrella. Ayun bigyan pa ako ng pampaputi. Ayan. Salamat po. Ayan, pagka namalingki kayo, nanay. Ayan. Malaking bagay. Opo, ayan. Okay. Salamat po. Salamat. Oo, laki na ako. Tignan mo naman, inaaskaso kagad ni nanay na huwag madumihan yung pahing, binabalik sa plastic. Nanay, pagka para hindi po masira yung payong niyo, huwag yung gagamitin, ha? Ayan. Nagbigay ka ba? Mainit ang araw. Gagamitin niya ni nanay paglalabas. Ayan. Laki, pag mainit lang daw yung araw, pero kapag uulan, hindi niya dadamitin, ibabalot niya sa plastic kasi mababasa. Ayan. Okay, nanay. Maraming salamat. Merry Christmas. Ayan. Maraming salamat po. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutong sa Deezer H, baka kayo ng susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo Promo. RH6 Sherwin Battle para Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro, at kay Nanay Rosana Roses Latagan. Rosana, Hi, Latagan Osang. Lakay. Ay, Rosana. Osang, kumusta ka na? Long time no see, ha? Ayan. Namimiss namin yung luto mo, Osang. Yung sarap si Rosana Roses, sarap Anong magluto. expertise niya, Lakay? Paksiw na bangus. Ayan. Na may kasamang talong. Ayan. Magaling siya magluto dyan sa sarap ganyang magluto putahe. niyan. Ginutom tuloy ako. Ayan. Hindi ka pa naman nag-aalmusal. Oo nga ha. Alamin nga muna natin ang report mula kay Edniel Parosa at Dalagang Bukid. Ito muna, Lakay, pagpapatibay sa Philippines-Japan military deal. Tulong daw yan sa hamon sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, malaking tulong sa pagtugon sa West Philippine Sea itong pagratipika ng Senado sa Reciprocal Access Agreement o yung RAA sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, maghahatid ng benepisyo sa bansang military deal na magiging batayan ng pinaigting na kooperasyon ng dalawang pwersa. Sinabi ni Padilla na kabilang sa mga inaasahan na mahihita ng AFP ay ang mas mahusay na maritime domain awareness, technology at intelligence sharing at training ng mga sundalong Pinoy at Hapon. Winelcome din ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang pagpapatibay sa kasunduan. Sabi ni Trinidad, malaking bagay ang suporta ng Japan para mapagandaan ang Pilipinas sa pagpapalakas nito sa external defense. Ginawa ng militar ang pahayag matapos makakuha ng 19-0 na boto sa mataas na kapulungan ng Kongreso itong RAA na nilagdaan ni Commander-in-Chief Pangulong Bongbong Marcos noong buwan ng Nobyembre. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, report mula naman kay Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. 672 million pesos na halaga ng pekeng Louis Vuitton. Ha? Nasamsam ng NBI. Aba. Saan yan, Lakay? Mga mahilig sa mga Louis Vuitton. Ano ba yan? Class A na... ito ba yung Giselle yung ano? Yung original fake? Ayan. Naloka ako doon sa original fake. Ato ako, pinicturean ko yan nung sabay yung napuntahan namin. Talagang yung signage niya, original fake. Ayan, talaga. Tatang mga creative na mga mga tao, ayan. Pero NBI, wala bang kasama mga taga-customs? Kasi mga taga-customs pinamimigay pagka katulad nung mackerel. Di ba? Ayan. Anong gagawin dito sa mga nasamsam na peking produkto ng Louis Vuitton Director Jimmy Santiago? Ayan. Kuyang Jojo Yap, Chester Guns, ha?
Sisira. Peke ito, di sisirain yan, ha? Saan ba nasamsam ito at sino ba ang saan bang gawa ito, ha? Alam mo, yung ang magandang original fake, Sister L, yung may class A din pala ng mga peke. Meron yan lakay, di ba? Yung class made A, in class Korea daw. Ayan, yan daw. Oo. Yung ano yun, parang almost the same. Yes, halos parang almost original na. Halos orig na. Ayan. Alamin nga natin at sino may-ari yan at saan nakumpiska ang mga ito. Ha? Kalamak yan lakay sa online eh. Yung mga peke. Anong online? Yung binibenta nila online yung Punta iba. ka lang sa Green Hills, sa dami-dami. O nga pala, bakit gano'n? Actually lakay, never ako bumili doon ng ganon. Sa Green Hills? Oo, kasi alam ko peke yung iba. Para makamura ka nakabili nga ako ng relo doon eh. Ha? Tapos lakay ang mahal. Peke naman. Diyos me, yung marimar. Kaya nga nabili kong relong fake doon eh. Mga bumbero ng Pasay, yung mga tao ni Fire Marshal Paul Pili. Hindi kinuha. Marunong ng kumilatis ng peke at saka urig. Ha? Ang kinuha yung urig mo, di ba? Nung binuksan niya aking drawer sa opisina ng magkasunog dito sa Star City, ayan, lantad na lantad yung peking mamahalin, ha? Hindi kinuha, yung urig ang kinuha. Marunong nga sila lakay. Sa peke ito, sabi siguro ng mga looter ng Pasay Fire Department nung araw eh. Kala maluloko mo kami, peke ito. Hindi namin kukunin yan. Itong urig ang kukunin namin. Na-adequate po yung urig. Ay, Paul Pili, ayan, Fire Marshal, ayan, kumusta ang online selling mo ng mga relo at saka mga jewelries at mga painting, pare ko, ya? Nasa Bureau of Fire ka pa ba? RA's number 15, Giselle Ricafort, saan nasamsam itong mga pekeng Louis Vuitton? At ano ang gagawin ng NBI? Giselle, please come in. Lakay, nasamsam nga ng National Bureau of Investigation na mahigit 672 milyong piso na halaga ng mga peking produktong Louis Vuitton dito sa Metro Manila at Bulacan. Halos 5,000 counterfeit products ang nakumpiska ng NBI Intellectual Property Rights Division sa sinalakay na 8 shop o stall sa Mandaluyong, Valenzuela, Maynila at Lalawigan, Bulacan. Nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang kinatawa ng Louis Vuitton sa ugnay ng dumarami ng mga peking produkto na may trademark ng Louis Vuitton. Wawasakin lakay ng NBI ang mga kumpiskadong sayang produkto naman. Para hindi na raw maibenta lakay sa mga lokal nating pamilihan. Muli namang nanawagan ng NBI sa ating mga kababayan na huwag tangkilikin ang mga counterfeit product upang hindi na maglipana at matigil na yung paggawa ng mga peking produkto. Nahaharap ang mga nasa likod dito sa paglabag sa Republic Act No. 8293 o ang Trademark Infringement at Republic Act No. 8239 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH Lakay. Saang bodega na kumpiska mga ito, itong mga peking Louis Vuitton? Lakay, hindi tinukoy yung mga specific area pero ito ay sa 8 stall lakay, 8 shop sa Mandaluyong, Valenzuela, sa Maynila at pati doon sa karatig nating lalawigan na Bulacan lakay. Ayan, baka sabihin na nung mga may-ari niyan stall sa Mandaluyong, bakit sa Green Hills hindi ni-raid? Alam mo lakay, di ako nagtataka eh. Gera siguro niyan pagka ni-raid ang Green Hills. Kadami-daming peke dyan, bakit Ayan, bakit hindi nire-raid? Baka wala pa daw nagre-reklamo. Alam naman ang lahat na ng napakaraming peke doon. Alam naman ng Louis Vuitton yan eh. Ayan. Ayan. Grabe ito. Baka mamaya kasama yon. Tsaka wag, di pa kami namimili ni Sister El sa Green Hills eh. Lakay, hindi ako bumibili doon ng gano'n. Oo nga. Malulugi lang tayo doon. Oo nga, sa dami ng mga nire-read na mga fake signature bags, products, ang talaga, ang Green Hills may immunity. May immunity. Oo. Presidente ba yun? License na distributor ng original fake. Ayan. May ganun ba? Parang hindi naman. Ang gulo
Laki ng mga authorities natin kapag ganitong sigurado na meron ng mga bentahan ng mga peking mga produkto, gumawa lakay maghain ng formal complaint nang sa gayon ay makagawa sila ng karampatang aksyon. Wala magreklamo niya kasi mura, dami ka, pati mga foreign, dami kayo namimili sa Green Hills. Actually, marami na kayo, ang dami. At saka yung mga kapatid natin mga Muslim dyan, magbabarikada sila dyan. Ito ang negosyo namin tagal-tagal na, ha? O nga pala, bakit tayo rito mahigpit dyan? Sa Bangkok kaya, pinapayagan yan. Sa China, ha? Mga peke, ha? Peke. Oo. Imitation. Wala naman daw masama na tayo ay merong mga hindi orig na gamit. Iyon nga lang, ang problema, nakaka-apekto ng mga merong mga legitimong negosyo. Yun nga, nakaka-apekto yun sa brand. Oo, nagiging lipana yung mga nagpo-produce ng mga peking mga product. Okay. Sige, sayang naman yan, no? Ayan, sana iparaffle. Baka naman. Iparaffle na lang sa Christmas party, Giselle. Sa madadali niyan, Director. Daw si Sir El. Susunog yung ba yan, Director Jimmy Santiago? Sayang, gagod na ng mga bag, oh. Ayan. Parang... Hindi naman kasi malulusaw kung ililibing mo lang sa... Class A ba na imitation yan o hindi, Class B, Class C? May maroon sila, replica, yung mga ganon. Walang binanggit lakay kung anong mga class ito, pero mga magagandang klase ng mga peking Louis Vuitton. Pagka yan ang gamitin ni Sister El, sino magsasabing fake yan? Ayan. Nasa pagdadala kasi yan. Kung gamitin yan ni Heart Evangelista, sino magsasabing fake yan? Ayan, kaya nga ang dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, pagka namimili sa Divisoria, pagkagamit niya, akala mo, orig yun. Siyempre, First Lady ang may gamit na kayo. Isipin mo bang fake yan? Okay, sige. Sige, nakadekwat ka ba, Mare? Charot. Wala si Sir El, hindi po pwede. Sisirain nga daw Ayan ang mga taga-NBA ng ganyan. Ayan. Just lang naman. Hindi naman mabiro to si Director Santiago. Good morning sa mga taga-NBA. Nanonood sila sa atin. Hi, good morning po sa mga taga-NBA. Hi, Director Jimmy. Ayan, saan ba ililibing yan? Hukayin na. Kalakay. Baka kasama, pwede ba ilibing din yun doon sa may Tala? Ayan, Tala Leprosarium sa may Nabaliches, Quezon City. Doon ilibing yung mga expired na mga bakuna, mga gamot walang uhukay niyan doon. Wala ba? Chemicals yun Sige, okay. Maraming salamat, Giselle. Salamat lakay si Sir El. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH. Teka muna. Una sa Pilipino. Sandali, magkano isang kilo ng dalagang bukid ngayon? Nako, lakay sa may Cartimar, ang dalagang bukid ay pumapalo ng hanggang 350 pesos ang kada kilo. Mahal na pala ang dalagang bukid. Lakay, mahal pa rin talaga ang dalagang bukid. Halos hindi sila nagkakalayo lakay ng galunggong ilang linggo na. Magkano ang galunggong? Ang galunggong lakay dito sa may Baclaran Seaside Market ay 280 pesos ang kada kilo. Yung sariwa, yung frozen naman, mas mura ng 220 pesos ang kada kilo. Sige, frozen na lang tayo. Frozen na lang tayo. Okay, maraming salamat, Giselle. Salamat, lakay. Balik sa inyo si Sir Ed. Maraming salamat, Giselle, at Merry Christmas! Samantala, commercial muna tayo. Teka mo, tapusin ko muna ito. Magalit naman sa akin si Justice Sama Martires, ha? Sa atin pa naman ito kumuha ng mga tip. At ayon sa ating bubit Senator Jinggoy, according to my bubuit, ayon na sa aking bubit na hindi taga San Juan na Senator Jinggoy, alam nyo ba na galit na ang nagregalo ng isang Toyota Land Cruiser sa isang Cabinet Secretary, Mr. President Apo Lucas Bersamin? Ayon na sa ating bubit Sister L, abay nung kasi hindi pa na ibibigay, talagang may specs pa Ayan, ang gusto ni Secretary kailangan kulay black. Ayan. Ayaw
niya ng white. Ayaw ng white. Ayan. Dahil gusto niya black is beautiful. Ayan. At higit sa lahat, oy Kuyang Robert Saluta, ha? Magkano ba ang bulletproofing ng Toyota Land Cruiser? Ayan. Bakit nagpa-bulletproof na ba siya? Bulletproof yung pinabulletproof pa yung Land Cruiser, yung Sister regalo? Ang lupit, ha? Ayan. Reregaluhan na, demanding pa. Kailangan bulletproof. Bakit? Marami ba atraso itong si Cabinet Secretary? Grabe, Cabinet Secretary pala Tay Lakay. At ayon na sa ating bubita Sister L, abay noong maibigay na yung Toyota Land Cruiser na bulletproof. Magkano ba ang Land Cruiser ngayon na Mr. Cecil Sir? Ayan, birthday boy. Ayan. O nga pala, happy birthday kay Mr. Cecil ng Toyota Alabang. Ayan. Binabati niya kayong dating girlfriend. Ang pangalan ni Baby. Baby Yoli. Oh. At binabati ni Joanne, ayan ni Mike. Ay parang Mike, good morning. At Celine at mga apo. Ayan. At ayon na sa ating bubita Sister L, commercial po tayo, Lakay. Tatapusin ko muna o commercial? Tapusin ko muna, baka maghahalit na naman sila sa akin. Wait lang, Lakay, sabi, nagtatanong ka kung magkano itong Land Cruiser, di ba? Parang pumapalo pala siya sa nag-i-start siya yung, ito yung yung depende sa variant. Yung high-end. Yung high-end, Lakay, nasa 4.4 million pesos. Aba, wala na yatang 4.4 wala million na ba? na Land Cruiser. 2024 to, Lakay ganun ba? Akala ko mga 6-7 yan. 6-7 na ba yan? Magkano ang Kuyang Robert Saluta? Ayan, mali itong Google. Baka nagmura na. Ayan, kasi lumabas na yung Toyota Tamaraw. O baka nga, Lakay, kasi dito sa website ng toyota.com.ph, nasa 4.8, 115 yung turbo. Ayan. Naku, magkanong bulletproofing ngayon na Kuyang Robert Saluta? O yung mga politiko, ha? Ayan, yung mga death threat, ayan, kung may mga mabenta kayo ng kaya dami na ngansyo dito kay Kuyang very worshipful Robert Saluta pagka election period in demand. In demand siya dahil ang dami nagpapa-bulletproof ng mga sasakyan sa kanya. Ayan. Magkano bang bulletproofing Kuyang Robert Saluta? Yung bang kahit bomba ay hindi hindi masisira yung sasakyan. Ayan. Lakay, tatagilid lang. Ayan. Kasi di ba, imposibleng walang impact yun. Siyempre. Tatagilid ka lang para hindi ka sasabog. Kaya ang taglan ni Robert Saluta sa kanyang bulletproofing bombahin ka na, buhay ka pa. Ayos yan ayos yung tagline na yan Yes. At ayon na sa ating bubita Sister L, eto ang pagkakamali ni Cabinet Secretary Sister L. Well, yung nagregalo kasi, ayan, sabi mo nga, ba't magregalo kay Cabinet Secretary? Ano ba meron? Sabi mo nga, ano sabi mo? Investment. Yan, investment. Kasi Lakay, di ba? Kung gusto mo yung bawiin, ibig sabihin, naghihintay ka ng something in return. At eto ngayon na Sister L, mukhang nasira ang investment na nagregalo. Mahina ka pala ito mag-invest. Dapat kasi inaaral nyo yan para walang lugi. Akala siguro kasi kung titignan mo kayo sa Cabinet Secretary, parang kagalang-galang Ayan. Formal, ayan. Kaya nga, don't judge the book by its cover. Ayan, hindi ka naman judge. Ayan. Alam mo, Melanie Marquez, lapid-lapid. Ay, Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Ayan. Ilang biik ba ang niregalo mo kay Melanie bago mo napasagot? Ayan. Seryoso, biik talaga? Nakakaloka naman to si Sen. Alam mo naman to si Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Pinapanood ko, sinusubaybayan ko ng araw yan Kaya niya naging siyota si Melanie dahil sa biik? Nakasama sa pelikula at niregaluhan ng biik. Ayan. Pero alam mo, okay yun, Lakay. Alam mo kung bakit? Bakit? Pag napalaki mo, may pigiri ka na. Kaya binenta yata kay Aling Lydia. Malitsyon. Ay, Aling Lydia, parang Darlie. Ayan, Ricky. Ayan, Dr. Badong. Ayan, nabili ba yung binibenta ng Pogo na na mansion sa Ayala Alabang na may kasama mga sports cars? Ayan. Sinubasta na ba ito, Lakay? Ayon sa ating bubit Sister L, nalugi ang investment nitong nagregalo kay Cabinet Secretary. Pero alam mo kung sinong nag-invest, Sister L?
congressman. Oh, congressman, Sister L. Si Congressman nag-invest kay Cabinet Secretary Yes. para sa isang para sa para saan? Ayon na sa ating bubita, Sister L, itong si congressman, ayan, alam ba ito man ng Milky? Ayan, itong si congressman na kinatawan ng isang party list. Ayan, Hindi siya yung regular congressman. Yes, Siya ay isang party list congressman. Si party list congressman, siyempre may negosyo yan. At yung negosyo, inline dun sa dun sa departamento ni Secretary. Cabinet Secretary. Kasi hindi naman siya lalapit kung wala siyang dun agenda eh. At eto ngayon, Justice Sam Martires ang malupit dito, Aba, alam mo ba, Sister L, na yung pala mga iniregalo sa mga opisyal, hindi naman siguro lahat. Pero may mga ilang opisyal na nireregaluhan ng ganyan. Alam bang ginagawa? Ano? Yung rehistro ng sasakyan hindi nilalagay sa pangalan ni opisyal. Di ba? Paano yun? Niregalo sa'yo tapos hindi sa'yo nakapangalan? Baka mabisto o kaya siyempre, baka malaman na ombudsman. Ayan. Makasuhan pa yan. Ayan. Oo, sa bagay. At parang yung isang kakilala namin na ganyan, mahilig naman sa motor, niregaluhan na big bike ba? Big bike na BMW, Sister L, Sabi na nga ba, mahilig sa big bike na yan pero ang request niya dun sa nagregalo, huwag mo lalagay sa pangalan. Saan sir di-deliver? Sa bahay na lang, pero huwag mo lalagay sa pangalan ko yung registro. At eto ngayon, Sister L, dito kay Cabinet Secretary, ayan, di siyempre, nung naibigyan na ni Congressman yung regalong Toyota Land Cruiser, kulay black na bulletproof, siyempre gusto mabawi ni Congressman yung investment. Hindi na makausap ngayon itong si Secretary, Sister L. Ay, bakit? Binlock na ba siya? Naka-block na po kayo sa Viber, sa Telegram, at sa kanya po mismong contact. Ayan. At eto ngayon, Sister L, sabi nung investor, akala mo, magogoyo mo ako, babawiin ko yung sasakyan dahil hindi nakarehistro sa iyo. Yun ang malupit doon, Lakay. Ayan. Binawi na ba? Nakuha na ba? Ayon na sa ating bubita, Sister L, birthday din ni Mayor Benji Magalo ng Baguio City. Kaya happy birthday, Mayor! Binabati ng mga mista sa PMA Sandigan 82. Mayor Benji Magalong, naragsakan pa nagkasakay apo, At siyempre si Idol, si Kuya Manny Pacquiao, ay binabati ng mga macho black na senador. Senator Ping Lacson, Tito Soto, ayan, Lito Lapid-Lapid, at sino bang kasama sa macho black dyan, sa Senado. At happy birthday din kay, binabati natin si Dr. Helen Aligado Buduan. Ayan, hi Doktora, ayan, ito yata yung pangalawang doktor sa amin sa Pinili, Ilocos Norte, Sister L. Ayan, talaga. At happy, ay naragsa nga pa nagkasangay manang Dr. Helen. At binabati natin ng happy birthday si Thea Pecho Corpus. Happy birthday! Si Darlene Faye Rodriguez, Edward Subarba ng radyo natin, Alberto Dominguez the Junior, Mercedita Marasigan ng DCRH Drama, at si Mrs. Fermilin Resio. Ayan. Parang nanay yata to ni Jackie. Yes, nanay ni Miss Jackie O. Ayan, ng News Center. At binabati natin si Lola Virginia Villaseran. Ayan. Ay, Lola Virginia, avid listener pala natin to, Sister Ed. Gusto ko maging ninang ito, Taga saan yan, Lakay? Abay, saan ba nakatira nga pala si Lola Virginia Villaseran, Pagka pagka maganda ang araw niyan, ayan, maganda ang gising, sabi niya,
O sige, biyahe tayo. Punta tayo ng Japan. Ayan, Wow. punta tayo ng Korea. Pag ginagawang divisorya ang Isang grupo, ha? Ayan. Mga 20 lang naman. Ayan. Ay, Dr. Lola. Sana may ganyan kang ninang, Lakay. Kaya gusto kong maginihan to si Lola Virginia Villaseran. Yung tipong, ay, bored ako. Gusto kong kumain ng, gusto kong magkape sa Hong Kong. Gusto kong kumain ng siomai sa China. Ayan. Sa Beijing. Book agad ng flight, Lakay. Binabi ni Dr. Mercy at Martina Mercado. At batiin ko din pala muna, Lakay, ng happy birthday ang aking pamangkin. Sino? At inaanak ko rin, Yonabel. Ayan, Yonabel Apit. Happy birthday. At yung aking regalo ay sa Pasko na lang. At ayon pa sa ating bubit, happy wedding anniversary kay, very worshipful June and ating Gulingay, ha? Ikaw, Kuya Jun Gulingay, ha? Namimiss ka na ng mga brethren sa TM Calao Masonic Class number 136, ha? Yung Christmas party natin, hindi ka sumipot, ha? Hindi ka naman namin, Baka daw kasi hingan nyo pa raffle. Hingan sana naman ng paraffle ng LPG, yan. Bakit LPG? LPG ang business nito, Ayan, malaking tulong yun, ha? Mahal din ang isang magkano ang ngayon. Para sa mga nakilala po kay Mr. June Gulingay, pakisabi po hinahanap ng mga brethren niya sa TM Calao Masonic Class number 136. At ayon na sa ating tapusin na natin at may commercial pa. Ayan. Parang kanina pala kayo nilalakihan na nga yung font size para makita talaga. Palaki ng palaki. Lakay, mamaya pula na yan. Sandali lang, Het. Ayan, tapusin ko na, ha? Ayon na sa ating bubita Sister L. Uy, teka muna, ha? Our condolences nga pala sa pagyaw ng buting ama ni Kuyang Leo La Chica. Ayan, si Comrade. Ang ating military attaché sa Moscow, Russia. Ayan. Comrade Kuyang Leo La Chica. Our deepest condolences. Naku, mamaya nga pala ang libing yung tatay niya, ha? Ayan, pasensya ka na, Kuyang, sa dami ng mga commitment ngayon, hindi na kami, anyway, yung mga brethren sa Calao nagpunta naman at nagpadala ng bulaklak. Ayan. Tayo nakiramay sa pagyaon ng kanyang ama na si Mr. Poe. Ayan, Poe La Chica. Parang Fernando Poe. Parang Grace Poe. Ayan. POE talaga. POE. Yun ang kanyang first name, Poe La Chica. Ayan. Ayun po ay ililibing ngayong 10 o'clock. Our condolences sa Kuyang Leo. Comrade Leo La Chica. Ayan. Ang ating military attaché sa Moscow, Russia, ha? Kaya kinukumusta ko si Vladimir, Ayan. Counterpart mo ito, si Kuyang Leo La Chica pala counterpart nung kuyang nating military attaché naman sa Spain, Madrid, Spain, Colonel Joseph Dator. At ayon sa ating bubit, ang cabinet secretary na niregaluhan ng Toyota Land Cruiser kulay black na bulletproof at gusto nang bawiin ng isang party list congressman dahil hindi pa nababawi ang kanyang investment. Ano ba kasi pabor na hinihingi niya doon, Lakay? Siyempre, negosyo, business. Ayan. Nakakaloka. Pagka may nagregalo ng ganyan, sabi niya, hindi man lang, wala man lang ROI. Kaya nga yung sinasabi ko sa'yo, Walang return of investment. Ayan, bakit kasi ayaw nyo nalang magsikap on your own? Ba't kailangan dumipende sa ibang tao? Doon sa departamento kasi ni Secretary, maraming pwede negosyo doon, Sister L, ha? At saka malalaki, ha? Ayan. Very garapan. Very juicy. Pero yung galawan niya, Lakay, very garapan. Ayan. Kaya lang, paano yan, Secretary, ha? Baka makasong ka ng karnapin pagka di mo isoli yan. Oo, kasi hindi sa'yo nakarehistro Naku, hihintayin ko na lang, Lakay, na maibalita na merong isang secretary na kinasuhan ng isang kongresista ng carnapping. Pagka nagbi-meeting kayo sa Malacanang, ito ang kanyang gamit-gamit. Ayan, Toyota Land Cruiser na black, ha? Bulletproof, ha? Ang cabinet secretary. Clue. Ayan, ang cabinet secretary Sister L, Justice Sam, na niregaluhan ni Congressman ng bulletproof na Toyota Land Cruiser kulay black ay siyempre ang plaka niya ni number 6. Di ba, cabinet member 6 yata ang plaka nila. 6 ba sila, Lakay? Yes, mga cabinet secretaries na yan.
Kaya lang hindi sila gumabihira makita ng 6 na plaka. Ayan, 8 tsaka 7 marami. Ayan, pero ako tsaka madalas 10. ang madalas nakikita ko Lakay 7. Ayan, 7. Dami nila. Hindi, 8 marami. Kasi 300 ang mga congressman, 300 plus eh. Ay, ako nakikita ko 7 madalas dito sa kasi malapit kasi dito sa atin Ayan, ang cabinet secretary ay si secretary at si congressman ay si congressman ng party list. Ayan. At si secretary. Ang dami-daming congressman ng party list. Ang hirap-hirap naman hulaan yun. Paano namin i-decipher yung clue mo na yun, Lakay? Si secretary, ayan, ang clue, Attorney Orly D. Ayan. Sabi ko yan. Bigla nalalaki yung mata ko, iniisip ko. Sabi ko yan nga, Orly D. Ingat ko yan. Kaya baka panibagong kaso na naman. Sabi siguro niya, yung totoo. Pero sabi naman, the truth will set you free. Ayan. Diba? Si Cabinet Secretary IC. Ayan. Si Netchete. Maganda lalaki, matikas, kagalang-galang. Ayan. Ito ay si Secretary. Cabinet Secretary. Oras, Sister L. Pasar 9:20. Ang balitang ito ay hatid. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong huminto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Kumusta ka na, Dong? Good morning, Mr. President. Maayong buntag, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Ha? Kumusta mga chiching mo, sir? Oy. Marami nga pala nagtatanong, ito daw bang si Pastor Apollo Kibuloy ay kandidato sa pagkasenador? Opo, ayan, pinayagan ng COMELEC na paano nga pala mangangampanya si Pastor Apollo Kibuloy? Chairman George Garcia. Kasi nakakulong siya. Yes, bawal ang cellphone. Ayan. Baka yung kanya mga staff. Ayan, mga staff na lang. Ayan, oo. At maraming experience na ganyan na nakulong pero nananalo pa, ha? Ayan. Diba? Meron. Congressman Romeo Halosos nakulong, nanalo pang congressman, ha? Rape yun, ha? Ayan. Grabe yun, Ayan, si the late Vice Governor Rolly Abadilla ng Ilocos Norte. Ayan. Nakulong din yun pero nanalo pang vice-gobernador. At si Pastor Apollo Kibuloy, ayan, pang ilan ba sa survey natin si Pastor Apollo Kibuloy? Ano, Lakay? Number 29 yata, number 30 siya. Check mo nga, ayan, sa survey ng DZRH, ayan. At eto, baka may iboto niya. Sa bagay, hindi na may iboboto ito ha? Sino ba yan? Pinapaunahan mo naman daw. Kasi naglabas ang nabitin ba kayo, ha? Yung Land Cruiser ni Secretary, baka hindi pa babawiin ngayon kasi nasa pesto pa. Pagka tapos na yung kanyang term, pagka hindi pa isinoli, kaya lang congressman, pagka baka laspag na yung Toyota Land Cruiser mo, pagka after Marcos administration pa babawiin. Tsaka baka puro gas-gas na yun. Ayan, baka pagka-isuli, UP-UP na yan. Binangga pala sa puno. Bangga ko nga muna sa puno. Palagay ko, medyo bago pa congressman. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi bibihira yatang gamitin. Nahiya din yata yung secretary. Ayan, ayaw niya din sigurong mag-flaunt. Yes. Pero ayoko nang magsalita. Ayan, baka madulas ako. pero ang sabi ng COMELEC, kayo mga taga Bulacan, ha? Ayan. Lalo dyan sa 2nd District, ayan, idineklara ng COMELEC na nuisance candidate si Jad Racal. At hindi na pwedeng tumakbong congressman sa 6th District ng Bulacan. Ay, ito bala kayong hindi naman pala taga doon? Oo, yung taga Dumaguete pala ito. Pero
May mga marami pala siyang resident sa sa Bulacan. Ayan. Kaya lang ayaw tumakbo sa 3rd District. Takot makalaban yung mga Bulago. Mga Bulago. Astig yan, mga Silverio. At ayan, may bahay din na siya sa sa may Giginto, Pero ayaw nang makalaban din yung si Congressman Boy Cruz. Ayan. Bibigat. Anyway, ayan. Dahil hindi naman residente itong si Jad Racala sa 6th District ng Bulacan sa may Angat, Bulacan. Ayan, pinetition siya sa COMELEC. Ayan. At batay sa COMELEC and Bank decision nung Friday the 13th, December 13th. Medyo minala siya doon. Oo nga, Friday the 13th pa. Kayo talaga sa COMELEC, Friday the 13th nyo pa inilabas. Ibinasura ang motion for reconsideration ni Racal na komunikasyon sa naunang edisyon ng 2nd Division. 2nd Division, dinisqualify na siya. Nag-MR siya. Umakyat sa NBank. NBank na to. Yan. Nag-ugat ang desisyon ng COMELEC sa disqualification case na isinampa na nakaupong si Kaplay ito pala ang rito Ayan, si Kong Ador. Mukhang nagkamali ng kalaban si Racal. Ito pala ay lumilitaw na 6 months lang ang kanyang residency sa may Angat, Bulacan. Hindi naman po pwede yan. Ilabag po yan sa batas. Yes, kaya tama yung dapat butante muna sa isang lugar ay isang kandidato. Hindi nga yan nakalistang butante daw pala Lakay. Oo nga, ayan. At lumilitaw sa investigasyon at mga testigo na wala ang pangalan ni Racal sa census na isinagawa sa Barangay Santa Cruz, Angat, Bulacan mula 2023-2024. Patunay na hindi ito residente sa nasabing lugar. Ayun naman pala. Malinaw. Ayan. Mas malinaw pa sa malabong mata. Parang Marcy Chodoro at Coco Pimentel naman sa Marikina ito. Tatawa tuloy ako dyan sa yung mga questionable residency na yan, Lakay. Pero Lakay, si Kibuloy ay pang 29 sa survey, sa Desisyon 2025 survey ng MBC DZRH. Ayan, para po sa mga nagtatanong, kandidato po si Pastor Apollo Kibuloy for Senator. Hindi po siya na-disqualify. Ayan, ala pa naman siyang final conviction Ayan. Kaya bakit gano'n? Nakulong na ba't ko tumatakbo pa? Kasi pagka wala po nga final conviction, pwede pa. Pwede po silang tumakbo aling Felicidad. Pero pag may hatol na, yun na po ang hindi po pwede, lalo na kung guilty ka. Pero si former Senator Antonio Trillanes, Lakay, nanalo kahit nakakulong. Ayaw nga pala, Trillanes din nakulong din. Thank you kay Senator Florante Rosales Lapid. Ayan. Pero ayaw ni Mayor Along malapitan ng ganyan. Kaya ng mga malapitan, astig din sabi niya. Okay Kaloocan. lang yan. Hindi na kayo mga ampanya. Hindi naman siya kilala rito. Ayan. Sandali lang mga Boy Gonzales, standby Val Gonzales. Pero kung ang problema po yung mga lolo, mga lola, blood sugar level, huwag masyadong mabahala. Ayan. Pero kung ihi na kayo ng ihi, ayan, uhawin pumapayat at laging gutom. Ingat po tayo mga kuya, mga lolo, mga ating. Baka diabetes na po yan. At kung tayo mag-iingat, baka mauwi po sa sakit sa puso. Ayaw natin ng ganyan. Stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre, para makaiwas ng sakit, mag-exercise lagi. At tamang pagkain. At pwede mo rin sama ng Cogent DB Plus araw-araw. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sabi nga ni Professor Boy Benesa, ang aking ninong, ang Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo, Sister L. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at available na rin online sa Shopee at Lazada. Nationwide, worldwide. Okay na mo? Pero mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Eto na aling Felicidad ang mga reports. Manila Police o nga pala, binabati natin isang ninong natin, ha? Sino lakay? Si General Kuyang Andre Dizon. Jen, hello. Kumusta po ang Kuyang, mga taga Bicol? PNP Kasurong Cups. Binabati ka ng mga kuyang sa Lakan na Masonic Lads, Kuyang Andre Dizon, ha? Ayan. Ibang magpa-raffle din ito. Ayan. Ay talaga. Ay, alam mo lang, kay totoo ka dyan. Ibang Totoo yan. magpa-raffle ang General Dizon, ha? Ayan, kaya maraming gusto maging magninong Sili ba ang dito, pinaraffle? Ayan, galanteng Bicolano. Ayan. Pero ang Manila Police District naglabas na ng kautusan para sa mas pinaigting na kampanya kontra illegal na sugal. Maraming illegal gambling sa Manila, boy, ha? Dapat illegal parking. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Boy Gonzales, Dumagoso, Lacuna, Versosa. Ayan. Saan ka ba mas malapit dito, Boy G? Lakay dapat idinudulo mo ang Moreno. Ganun ba yun? Oo nga pala, ito pa isang kandidato, si Isko, di ba, residente ng BGC ito? Ayan, Manila sa Taguig, daw ha? Manila ba? Pero lumaki din siya sa Manila kasi. Oo nga pala. Batang Maynila ito lakay. Paano ka, alam mo, nakalito rin yung mga ganyan. Ayan, ancestral home mo, ayan, Tundo, ayan. Pero di naman siya nakatira doon. Nasa pwedeng Forbes Park, pwedeng BGC, pwedeng Magallanes, pwedeng saan-saan, ayan. Pero pagka tumatakbo, parang yung mga parang taga Metro Manila, ang permanent home nila ay probinsya. Ayan. Parang katulad ko lakay. Oo. 'Di ba? Doon ako sa Bicol, doon sa ako Albay. pinanganak ako. Doon ako pinanganak doon ako lumaki. Pero pagtatakbo ba ako, pwede ba akong tumakbo doon? Oo, ayan. Bakit siguro dapat maklaro yung mga ganung issue. Oo, kasi lakay, 'di ba? Parang nakatira ka ngayon dito, current na tinitirahan mo ay dito ka sa Metro Manila. Pero ikaw ay born and raised doon sa lugar na yon. Ayan. Kaya lang ang sabi doon sa mga ganun, Sister L, uwi lang naman yan. Taga Manila naman yan ha? Uwi lang dito pagka-eleksyon. Ayan. Kaya tuloy, di na nanalo. Yun yung mahirap lakay. Buti na lang hindi ako tumatakbo. Nagpapakita lang dito pagka-eleksyon. Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy. Lakay, Lakay Deo, Sister L. Teka muna. Lakay ka. Sandali, Boy. Lakay. Saan ba nakatira si Isko? Sa Balot, Lakay, sa Tondo. Doon ba na natutulog ngayon? Baka nasa kabila. Saan kabila? Lakay. Baka nasa penthouse. Lakay, Ayan. Lakay, kawawa naman si Yorme. Bakit? Anong nangyari kay Yorme? Bakit kawawa? Sa uling survey ng SWS ay 70%. Ang alan. Ang pangalawa, ang pangalawa, Sam Versosa, Lakay, Sam Versosa. Pangalawa si Sam? 17. 17? 17. 17. Pero, Lakay, pero mahabol si Mayora. Ilan kay Mayora? 11%. Ilan? 7%? 11. Grabe naman yan. 70% kay Isko, 17% kay Congressman Sam Versosa. Sam Versosa, Riana Santos. Rian. Rian Santos. Ayan. Mayor Lacuna, 11%. 11%. Oh. Grabe no. Survey ng October. October pa yan. Kumusta yung November? Wala pa yata. Magkano bang pa-komisyon ni Isko dun sa survey? Grabe kaya. Baka naman si Isko ang nagfinance ng survey niyan, kaya mataas. Tawan-tawa si Boy G, alam mo nakalito rin mga survey na ganyan pagka alam po niyo mga botante, ha? Ayan, mapanuri din po kayo, ha? Alam mo ito nga Kantsawan may isang kandidato sa pagkasenador noon. Hindi nawawala sa number 5, number 7. Pinakamababa, number 7 ang rating niya, Sister Ella. Pagkatapos ng eleksyon, wala sa Magic 12. Ayo, may ganyan na nangyari. Ito pala yung survey la kayo ng SWS SWS ba ito? Social Weather Stations. Ang Kantsawan,
Oh. Kaya ang katsawan ngayon talagang katsawan ng mga supporters. Talagang matatawa ka na lang eh. Halimbawa, Teka mo naman. supporters. Ayan, sabi ni Sam Versosa, baka naman sa Taguig nagpa-survey yan. Baka sa penthouse yan. Bala. Sa BGC yan. Lakay si Yorme, rehistrado dyan sa Balot. Sa Tondo, Rizal, hindi ko nagkakamali, Rizal High School sa Tondo. Butante siya ng Tondo, ha? Hindi sa Taguig, ha? Ayan. Tondo. Hindi na kay sa Tondo. Dahil siya ay Batang Tondo. Ayan. Lakay, Oh. okay na. Okay na daw, Lakay. Tama na, sabi ni Boy G. Lakay, tama na yan, Lakay. Sige, tama na. Magkakantsawa na, sabi ng mga supporters ni Mayor Anil Lacuna, ang aga pa, huwag kayo magpakampante, Ay, maaga pa. alam mo, tama ka, Boy. May nakausap tayong, politiko. Sabi niya, mainam pa yung ilalim mo, senador. Sabi niya mainam pa yung nasa bandang dulo kasi nasa unahan ka napabagsak ka. Mainam na yung nasa dulo ka napaakyat. Ayan, mga ganon. Yan. Okay. Anyway. Yan ang lakay. Sige, Yorme, proceed. Sabi ni Boy, nasira yata yung segue ko. Ito talaga sila kay panirang segue to. May placement na ba ang mga yan? May mga poll ads na ba ang mga to? Wala pa nga eh. Sige. Okay, sige. Naglabas nga ng kautusan ang Manila Police District sa mga kanyang mga tauhan na palakasin at paigtingin yung ang kampanya laban sa illegal na sugal. Sa memo na inilabas ng Deputy District Director for Operation ng MPD na siya Police Colonel Emil Tumiba, hindi lamang dapat tumutok sa mga PT operation o mga maliliit na operasyon ng illegal na sugal. Ang mga polis dapat mag-focus ang lahat ng police station sa big-time gambling operation tulad ng illegal na peryahan, tupada, saklaan at twerting. Kaugnay nito, may fit na ipapatupad ang implementasyon ng one strike and no take policy. Bawal tumanggap sa mga tauhan ng Manila Police District. At kung mapapatunayan na sila'y protector, sila ng mga big-time na pasugalan, at kung may matibay na ebidensya laban sa kanila, maaaring i-relieve sa pwesto ang mga pulis, lalo na yung mga station commander, 14 na station to sa Manila, at mga PCP commander kung hindi nila magagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kuna yung pangalan mo, ayan, take 2. Boy. Yes, Lakay. Ito si Boy Gonzales. Ito si Boy Gonzales Dumagoso, Lacuna, San Versosa. Ayan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Boy, okay lang yan. Ayan, para sabihin hindi ka bias. Hayaan mo na yung 3 apelyido mo. 4 na pala. Ayan, panindigan mo yan, ha? Before and after election, dapat ganyan na, ha? Ayan, Boy Gonzales Dumagoso Versosa, Lacuna Versosa. Ayan. Pero Lakay, batiin ko lang, nakatutok pala sa atin ngayon, nag-message si Senator Lito Lapid-Lapid. Nanguna siya, Lakay, ngayong umaga sa pamimigay ng Christmas gift dyan sa may Bacoor City sa Imos, Cavite. Ayan. Merry Christmas, Senator Lito Lapid-Lapid. Si Lorna. Hindi kasama, ikaw naman. Hindi ba kasama sa gift giving? Ganyan. Hindi yata. At saka hindi pa kasama si Coco Pimentel. Ayan. Hindi, Martin yun. Ikaw talaga, pati si Rian, ginawa mo kanina Santos, Ramos yun eh. Ramos ba yun? Pasensya ka, di ko kabisado kasi mga artista eh. Ayan. Sino nga lang mga kilala mo? Siyempre, paborito ko, Maris Racal. Ayan. Wala maniniwala. Ba? Alam ko naman mga kilala mo mga artista eh. Ayan, sino? Ayan. Si mga Imelda Papin. Director ng PCSO ngayon. Oo nga, hello po. Kababayan ko yan, Manay, Bicolana. kumusta ka na, Manay? Ayan.
Wala ko na-meet to si Imelda Papi nung nag-cover ako sa Hawaii Ayan. Sa taong bay sa Waikiki ito nung araw Ayan. Ayun nga yung mga, di ba singer siya Lakay, no? Singer. Naging gobernador siya ng Albay nga ba siya o Camarines Sur? Siya ay nasa Lakay, Kamsur. Kamsur. Ayan. Ayan. Naging governor. Siya ba yung kumanta nung kay Rami ng ganon? Yes. Siya ba yun? Pusong sinugatan. Sandali lamang Val Gonzales, Raymond at Paas, manang Milky Rigunan. Tapyas budget sa DepEd, ikinabahan ni Senator Loren Regarda. Ibabalik naman. Huwag ka na mag-alala, Senator Loren. Ayan ibabalik na rin po ng Pangulong Marcos ang tinapyas na 12 billion Bakit naman kasi para sa DepEd. Bakit naman kasi tinapyas Lakay? Gawin nyo na Mr. President at itagamos na ba ito Mr. President? In fairness dito sa Secretary ng DepEd, the people's money will be in good hands kay Secretary Sani Angara. Ayan. Naman. Yes, Sani Angara pa, Diba? Kuyang Retorciful Raul Canon. Oras, Sister L. It's 9:44. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiac. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Oras, Sister L. 9:52. Ayan. At sabing gano'n na nga. Ano na naman yan? I-congratulate ko si Manong Patrick Antonio. Ayan. Abay nanalo ng derby sa Cebu. Ayan. Magkano na panalunan? Derby yan, malaki-laki yan. 24 million lang naman. Grabe, Ayan. laki naman nun. Abay, tinatalo na yata si Kapitan Rex Cayano nga, At Kala saka ko si Atong Ang. Na alam mo Lakay, napanood ko yung mga videong sinasabi mo. Napanood ko na naka-pink yung isa. Tapos parang naka-white yung isa. Oo, nakita ko Lakay. May kiss nga, may pa-plus pa nga Ano yan, pang lucky charm daw. Pampabuenas daw Parang Lakay. iba yata parang June Soler. Ayan, si Bayang mo, Bakit iba na ang lucky charm niya ngayon, Kumasi si Madam G. Ayan. Ba't si S na ngayon? Ayan. Iba na ang kanyang Anong nangyari kay Greta? Ayan. Sunset na ba siya? Ayan. Iba na ang sunshine. Oy, report nga muna. Dami ito na ikaw talaga, napaka-daldal chismoso ka. Ayan, baka sabihin masyado tayong chismoso. Pero ito na nga muna. Hindi naman, socially aware lang. Yes, ayan, socially aware. Socially pinaganda mo pa. Yan ang politically correct na term. Na term, not the chismis or marites. Yes. Sige, ito na nga muna, Lakay. Ang presyo ng buko dyan daw sa may Kamuning, Quezon City, tumaas ng 50 pesos. Mura na yun, 50 pesos. Hindi buko. Lakay, tumaas ng 50 pesos. So, magkano ang presyo dati? Pero alam mo Lakay, pambuko salad yan. Ngayon, Pasko tsaka New Year, mabenta yan. Dapat pala ito na lang ang ininegosyo ko Lakay. Kompetensya ko, gawin ko lang 35 pesos. Ang bintahan naman daw sa New Year, posibleng umabot ng 60 pesos. Alamin nga natin ang buong detalye mula kay RH5 Val Gonzales. Val, magkano dati ang presyo ng buko dyan per peraso? Val? Walang boses, walang audio. Val? Tagal mo na, debatiin ko na muna na happy birthday si Jessie Pelaez. Ayan. Haba inayos ni Val yung signal niya, batiin natin na happy birthday si Jessie Pelaez. Ayan. 19th birthday. Ayan. Magpapainom daw siya ng Emperador Coffee Brandy, sabi ni Comrade. Ayan.
Comrade Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo. Ayan, happy birthday Jessie Pelaez. Happy birthday. Oh, nakin daw sila ng kanyang tatay. Ayan, at uto na si Emmanuel Pelaez. Teka, Emmanuel Pelaez, di ba Vice President ito? Ayan, ito inambus noon sa Quezon City kaya naging sikat yung What is Happening to Our Country General. Ayan. Si yung ano na yun, yung linya na yun. Yes, si Vice President Emmanuel Pelaez, Vice President noon, ayan, inambus sa Quezon City. Sabi kay General Karingal nung mag-respond doon sa ambush site, what is happening to our country, General? Ayan. At sabi ni Twinkle Little Star Valdez, kabsat, pakibati naman si kuyang mo, ha? Art Valdez, ayan, happy birthday at Merry Christmas daw, apo kuyang Art Valdez. Ayan, di ba kuyang Odi Japana? Ayan, at pabati rin daw ang kanyang kumpare ni Ateng, si pare Dodong Orculio na taga Dreamland at Taguig City. Ayan, papayron daw Sir Emperor, sabi ko yung Odi at si Ateng. Basa, Sister L. Puntahan natin si RH5 Val Gonzales tungkol sa presyo ng buko dyan sa May Kamuning, Quezon City. Ngayong 8 araw na lang ay Pasko na, Val. Sister El at Mayor, 8 araw nga bago ang Pasko ay sumirit na sa presyong 50 pesos kada isa ang bentahan ng buko sa mga pamilihan dito sa Metro Manila. Ito ang ikinagugulat ngayon ng mga mamimili ng buko na nasanay lamang sa presyong 35 hanggang 40 pesos noong nakalipas na buwan ng Nobyembre. Dalawa ang ikinakatiran na dahilan ng mga nagtitinda. Ayon dito kay Mang Nonoy Donieto, ang tindero ng buko dito sa T. Henry Street, corner K4C Street, Barangay Kamuning. Ito'y dahil sa nagdaang bagyo na nagpatumba sa maraming puno ng buko sa Quezon, Batangas at ilan pang lugar sa Southern Luzon, lalo na sa Bicol Region. Isa pa sa mga dahilan aniya ay ang pagkatuto na ng mga biyahero na magtinda na rin sa online. Dahil dito, sabi ni Mang Nonoy, ang dating 20 pesos lamang nakuha nila sa mga biyahero ng buko ay umabot na ngayon sa 28 pesos kada isa. Iniipit na rin daw ng mga biyaherong supply ng buko na pangsalad at ilalabas lamang isang araw bago ang Pasko. Ito ang dahilan kung bakit bibihira na ngayong makita dito sa Metro Manila ang pangsalad na uri ng buko. O ito yung medyo matigas-tigas. Sa pagkaya ni Mang Nonoy, posibleng aabot sa presyong 55 pesos hanggang 60 pesos kada isang buko pagsapit ng Pasko at pagsapit ng bagong taon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mura na yan, Val. Aling pilising dahil kung sa Max yan, ayan, 100 yan. Lakay ba na yun eh. Ganun ba yun? Pero mahal nga yan, lakay, kasi dati mura lang naman talaga yung buko, ano? Ayan. Uwi na lang kayo sa amin, bigyan ko kayo libre. Ayan. Sabi ni Atty. Orlando D, sige sa amin sa Marinduque. Ayan. Akyatan nyo, libre inyo na. Ayun nga, lakay, diba? Pero yun nga medyo pati pala buko lakay binibenta na online. Ganun ba? Oo sinabi ni Val, natuto na daw yung mga nagbubuko online na nila binibenta yung kanilang buko. Pero bago tayo magkabuko-buko dyan, ayan, bati mo natin, happy birthday si Ma'am Neng Juliano Tamano. Si Ma'am Neng Juliano Tamano ng National Chairperson of Federation of International Cable Television and Telecommunications Association of the Philippines. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Neng Juliano Tamano, ha? Birthday niya pala, lakay. Yes, happy birthday po. Yung kanilang cable group, ayan. Sila ang nagkikerry ng RH TV nationwide. Ayan, through FIC, Top Cable Partners nationwide. Maraming salamat po, Mama Neng Juliano Tamano. Ayan, at sarat po ng mga members ng inyong grupo. Thank you for carrying RH Television nationwide. At puntahan natin, lakay, ang update mula dyan sa Senado, ang tapyas budget sa Department of Education. Ikinabahala daw yan ni Senator Loren Legarda. RH28, Raymond Adpaz. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, malaki ang posibilidad na magkaroon ng negatibong epekto sa ating mga mag-aral at mga guro ang 12 bilyong pisong tinapyas na budget ng Department of Education para sa 2025. Ito ang babala ni Senador Loren Legarda dahil 10 bilyong piso nito ay dapat mapunta
sa computerization program ng ahensya. Ito sanang magbibigay ng educational technology package para sa mga pampublikong paaralan, kabilang na yung kanilang IT infrastructure at information system. Dahil ayon dito dahil sa nangyaring ito, ay lalong mapag-iiwanan yung mga komunidad na walang akses sa teknolohiya. Giit ni Legarda, ang computer at digital access sa ngayon ay hindi na luho sa buhay, kundi ito ay isang necessity o kaya ay pangangailangan. Dapat pa rin unang bigyan ng prioridad ang larangan ng edukasyon. Nauna nang inihayag naman ni Senador Juan Miguel Zubiri na labag sa batas na ang mas mataas na budget ngayon ay napunta na sa DPWH dahil naging 1.1 trillion pesos ang budget nito kumpara sa dahil dinagdagan ito ng 288 billion pesos. Samantalang yung DepEd ay 737 billion pesos lamang. Tito CRH 28, Raymond Dadpaz para sa DZRH sa Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ayun, Secretary Loren. Ayan, Senator Loren. In support kay Secretary Sani Angara. Ikaw lang. Ito, kasi yung ngiti mo kakaiba. Bakit? Masama bang ngumiti? Pag ikaw daw, oo. Puntahan naman natin Lakay ang Teka muna, ayan, sabi ni parang Nonoy Balyon, ano yan, parang Noy, ha? Ay si Kuyang Freddy Martinez, good morning muna sa mga brethren sa Tumawini Lads sa number 251. Congratulations sa mga newly elected officers ng Tumawini. Ayan, Worshipful Master-elect Kuyang Rica Angubong. Ayan, Senior Warden Kuyang Feliciano Galupo Jr., Junior Warden Joner Coloma, at Secretary Kuyang Vicente Managelod Jr., Treasurer Quirino Pua Jr. Congratulations mga brethren. Ayan, Auditor Kuyang Shadong Huang. At taga saan ba si Kuyang Shadong Huang, ha? Taga West Philippines ba siya? Ay, Kuyang Shadong. Ayan, at Filipino citizen na siya. At Harmony Officer, very worshipful Freddy Tamayo. Congratulations mga brethren. At binabati natin, happy birthday kay Jesse Samson at Pablo Kai. Oy, Pablo Kai, ha? Kumusta ka na pare ko? Long time no see, ha? At mamaya batiin ko rin yung mga Acacia Boys. Ayan, reunion namin mamaya, Sister L. Oh! Ayan, kaya magpaparaffle ka ba? Tinawag ko yung boss namin si Bishop Widen King. Saka si Engineer Felix Lumabas. At si bossing Edlas ng Sogo Eurotel, ha? Hingan sana namin ng paraffle wala silang reply sige. Cannot be reached. Pero ito naman pagpapakalat parang Arman Nakinde. Ayan, pagsabi si SI, si bossing Edlas, ha? Ayan, hinahanap ng mga Acacia Boys. Ikaw na lang daw Lakay. Ganon. Parang gas-gas na. Said na ba Lakay? Naku, maawa na daw kayo kay Lakay. Sige. Ito, pagpapakalat ng peking impormasyon sa pagtanggal ng PhilHealth subsidy. Ihinto na yan. Sino ang nanawagan yan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Lakay, umaapela ang mga leader ng Kamara na itigil na ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa epekto na naging desisyon ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee na alisin ang subsidy ng gobyerno sa PhilHealth para sa 2025. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre, hindi totoo na walang magagamit na pondo ang PhilHealth para magpatuloy ang benepisyo na ibibigay nito sa mga miyembro. Paliwanag ni Asidre, hindi matitigal ang subsidy at sa katunayan niya, may sapat na reserbang pondo ang PhilHealth, hindi lamang sa 1 taon kundi 2 taon pa. Naniniwala si Asidre na dapat silipin ng Kamara kung saan inilalagay ng PhilHealth ang reserve funds nito na umaabot na ngayon sa 607 billion pesos ang halaga. Narito si House Assistant Majority Leader Jude Asidre. Based on the assessment of Congress, they have more than enough funds to cover for at least next year. Diba? Kasi kung dadagdagan natin yun, lalaki ulit yung inefficiency. We're not saying that we're not going to fund PhilHealth forever. Wala akong kongresistang gusto yun. Wala akong senador na gusto yun. Sinasabi lang ho natin, ayusin natin habang ganito lang ho.
Samantala, magdaraos ang House Committee on Good Government and Public Accountability ng briefing ngayon sa issue naman ng zero subsidy para sa PhilHealth sa ilalim ng 2025 national budget. Paliwanag ni Manila Representative Joel Chua, ang chairman ng komite, layunin ng kanilang briefing na malaman kung tatamaan ba ng zero subsidy ang mga serbisyong iniaalok ng PhilHealth. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat tama ng Milky. Ayan, pakibati Noble Sir si Senator Manny Pacquiao. Ayan, binati ko na Kuyang Rene Casibang. Ayan, Noble Sir. Happy birthday Idol Senator Manny. At binabati natin si Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan. Oy, si Engineer Sunny Mondihar. Merry Christmas to. Ha? At si Kuyang Rodan Deliso, good morning Kuyang. At si Noble Francisco Blanco, ang bukal ng Misamis Oriental. Good morning Kuyang. At si Noble Tom Angeles ng Olongapo City. Ayan. At oy, Manong Joe Fontanilla, ha? Naragsak nga Paskwak na imbang nga barong atawen. Oy, Kuyang Colonel Ador at ating Ellen Arevalo. Nanonood sa atin, ha? Naghulaan sila kung sino si Secretary at Congressman. Sabi nga lang, ang hirap na manulaan. Bata pa yan, matanda. Sabi. Good morning, Kong Sec Dong Mendoza, sir. At pakibati rin daw si Kuyang Marson Seneca ng Maliga Plains Masonic Class number 191. Birthday niya ngayon. Ay ba? Kuyang Marson Seneca, ayan, alabat na Emperador dyan. Happy birthday. At ganoon din si binati ko na Kuyang Comrade Amir Pelaez. Noble June Samaniego. Good morning, Berry. Ayan. At What did you get me? Sino kang lawyer Attorney John Samaniego? Sino, ha? Good morning, Kuyang Odi Japana at Kuyang Dado Melagrito. Ayan, see you tomorrow, ha? May meeting mamaya. Ayan. At Kuyang Martin Usaita. Oy, Kuyang Martin Usaita, ha? Ayan. Pakibati na happy birthday si Kuyang Brix Quijada. On our way to Marikina para sa Multi-District Convention for Southern Luzon with Kuyang Hil Kiambao. Akala ko on your way sa Pasig City Jail, Kuyang Martin Osaita. Kumusta ang kumari? Ayan, total, malapit ka sa Marikina. Ayan, dalawin mo si kumaring Alice Guo, magdala ka ng itlog. Ayan. At Mr. Michael is my guy. Good morning, sir. Ha? Hi, Zamora. At parang Director Rolly Francia. Ha? At Congressman Attorney Biong Garing. At lakay, shout out kay Sir Victor De Leon Lima. Si Imelda Papin pala lakay, yung isang linggong pag-ibig pala. Oo. Basta maraming sikat na kinanta yan. Ayan. Naalala ko nun, yung mga kanta ni Imelda Papin parating pinapatugtog ni Boss Ray Langit dito sa DCRH nun eh. Ay, Boss Ray, good morning. Merry Christmas, Bossing. Ay, Congressman Biong Garing. Ayan, kumusta ang kampanya sa Muntinlupa, ha? At bilis naman na oras. Kailangan na natin magpaalam lakay. Overtime na daw tayo Bati mo natin siya. Nanonood sa atin sa Leipzig, Germany. Ayan. Si Ma'am Maricel Kapili Petzold. Ayan. Hello po. Ayan, Ma'am Maricel Aktung, Sprakenheit, Heil Hitler. Ayan. At si parang Danny Isla ng New Zealand. Nanonood din sa atin. Good morning, pare ko. Binabati ka ni Idol Al Mendoza, ha? At yan ang kabuuan nating palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Alpo Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Merry Christmas. Morning, Kuyang Manny 8. Susunod na operasyon tulong Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Oy, mga misis, ha? Si Inday, ha? Yan, 13-month pa niya. Huwag kakalimutan. Bye-bye. This time check is brought to you by